Familiar siguro ang marami sa atin sa slogan na the more you give, the more you receive. At sa isang banda, may katotohanan ito lalo na sa mundo na nilikha ng Diyos na gumagana sa ilalim ng created order at justice. Dinisenyo ng Diyos ang mundo para ang effort ay kadalasang may kaakibat na outcome. Kaya normal lang na ang resulta ng ating pagsisikap ay nagbibigay sa atin ng sense of reward and satisfaction. At totoo naman, fulfilling talaga kapag nakikita mo ang bunga ng iyong hard work. Halimbawa, nagtatrabaho ka ng matapat at masipag dahil ang goal mo ay ma-promote sa trabaho at nang makuha mo ang iyong promotion, that's well and good. O kaya naman nag-aaral ka ng mabuti dahil ang goal mo ay maging summa cum laude at na-achieve mo iyon, that's also good. May summa cum laude ba sa atin? Si Steph siguro, no? Okay. Grabe yung tanggi ni Steph. At habang mas dumarami ang effort na ini-exert natin, mas tumataas din ang expectation natin sa magiging outcome. Ngunit, ang realidad ng buhay ay ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay natatanggap natin ang mga bagay na pinaghihirapan natin. At kapag nangyayari iyon, madalas ito nagbubunga ng lungkot at frustration. Kapag nakuha natin ang isang bagay na pinaghirapan natin, nagkakaroon tayo ng sense of pride. Kapag hindi naman natin nakukuha ang ating pinagtatrabahuan, base sa ating expectation na result, nagkakaroon tayo ng discouragement and sadness. Madaling salita, hindi sustainable ang principle na ito bilang ultimate guiding standard ng buhay. Dahil hindi naman palagi nating nakukuha ang ating pinaghihirapan. Hindi rin palaging mas marami ang ating natatanggap kaysa sa ating mga ibinibigay. Hindi palaging ganon ang nangyayari. Kaya iyon ang implicit or kahit na iyon ang implicit ng promise ng slogan na iyon. Therefore, this principle is never meant to be our ultimate guiding standard sa mga merong relasyon sa totoong Diyos at sa kapatiran. That's the reason why kailangan nating gumraduate sa prinsipyong ito. Bago tayo mag-proceed, balikan muna natin ang ating pag-aaral last week. At ang buong tema pa rin po ng Book of Galatians ay justification by faith. Yan ay answer or sagot ni Pablo sa current na problema nila sa panahon nila na bumabalik ang mga believers sa works of the law. So noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang temporary purpose of the law bilang guardian at ang permanenteng sonship natin sa Diyos by virtue of our union with Christ. That we are immersed in Christ sa kanyang life, death, and resurrection. Sa madaling salita, we are not only saved by the death of Christ, by the resurrection of Christ, we are saved in all of Christ. Immersed, baptized tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And yun ay reflection ng ating baptism. Kumbaga, bakit tayo baptized? Bakit tayo inilulubog sa tubig? Yun ay mirror ng ating union with Christ na hindi natin nakukuha sa sprinkle or sa pouring. Natutunan natin na ang Mosaic Covenant ay hindi kailanman idinisenyong maging permanente, kundi umiral lamang waiting for its fulfillment in Christ. We also clarified na may pananampalataya na tayo even before pa lamang dumating si Kristo o yung pangako. Kahit noong mga types and shadows pa lang, meron ng pananampalataya, faith na nag-i-exist. Si Abraham at iba pang mga propeta sa Old Covenant. Kaya hindi nagbabago ang plan of salvation. It always has been by the grace of God. By grace alone, through faith alone, in Christ alone.
natutunan rin natin na kahit tayo mga believers ay challenge sa ating immaturities, ngunit hindi tayo iniwanan ng Diyos ng walang paraan to be mature sa ating maturity. And so we cultivate to be consistent sa ating prayer, meditation with the Word, and devotion, equipping, and iron sharpens iron para sa ating paglago. We also mortify the sin of refusing correction. Natutunan natin na kung tayo ay may iisang amang matapat, hindi natin dapat nire-refuse ang correction ng ating mga kapatid. And lastly, may challenge sa atin, mga parents, on how we should train our children para sila ay maligtas din sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa paglaganap ng Ebanghelyo sa mga susunod na henerasyon. I argued the certainty of our expectation must be on the basis of the power of the gospel. At sa ating teksto ngayon, ipinapaliwanag ni Pablo kung ano ang kalagayan ng isang tagapagmana, heirs, habang siya ay bata pa. Na wala siyang kaibahan sa alipin, na may itinakda ang Diyos Ama na panahon kung kailan sila ay magiging handa ng lubos, na maging ganap na adopted sons and rightful heirs. At sa itinakdang panahon ng Diyos, kumilos siya according sa kanyang providence. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. So tayong lahat yon. Ang layunin ng pagtubos ay upang tanggapin tayo ng Diyos bilang mga inampon niya. At dahil tayo ay mga anak, isinugo ng Diyos naman ang banal na Espiritu sa ating puso. At dito natin makikita ang glorious work ng Triune God sa pagtanggap niya sa atin bilang mga adopted sons. And so ang purpose ng mensahe natin ngayong umaga ay upang maunawaan kung paano na-legitimize ang mga believers, tayo, mula sa slaves tungo sa adopted sons sa pamamagitan ng work ng Triune God. At ang mensahe naman natin, ang banal na Trinidad, ang pundasyon ng pagbabago ng kalagayan ng mga mananampalataya mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging mga inampon na anak. Kaya't dapat tayong mamuhay ayon sa ating pagiging anak. Sa Ingles, the Holy Triune God is the foundation of the believer's change of status from slaves to adopted sons. Therefore, we must live in accordance with our sonship. I-extract natin itong mensahe na ito sa 2 punto. Number 1, first point, the heir under his guardian. Pangalawa, the heir under his father. So madali lang tandaan, the heir under his guardian. Pangalawa, the heir under his father. Para sa unang punto, ang gandang laman na tayo mga believers, before pa tayo naglagak ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo na ay mga future heirs of the promise. However, hindi pa ito ganap dahil inaantay pa natin ang full maturity nito set by our Father. At sa verse 1, kinumpara ni Pablo ang pagiging child, bata, sa isang slave under sa kanyang mga guardians, managers, or stewards. At isa sa magandang attitude ng isang Bible student, tayong lahat ito, we are all Bible students, is to always ask ano ang immediate understanding ng mga first century hearers and readers sa sulat ni Pablo. Hindi kaagad-kaagad natin, pag tayo nag-aaral ng Bible, hindi kaagad-kaagad natin ini-interpret ang Scripture in light of the 20th, 21st century reading. Dahil alam natin na ang language ay very dynamic. Sa pag-aaral natin last week, ang term na guardian ay isang Greco-Roman household concept at ito ang regulating usage ni Paul when he used the term
slavery. Hindi ito yung modern slavery na mas kilala as chattel slavery. Para mas magkaroon tayo ng proper understanding, magkaroon tayo ng saglitang paghahambing doon sa Roman household concept at dito sa tinatawag nating chattel slavery. So chattel slavery is a form of slavery where a person is treated as property. Kaya siya chattel means property. Buong-buo ang pagmamay-ari ng amo sa kanyang alipin. Walang legal personhood ang alipin na chattel. Walang rights. At ito ay hindi temporary. Ito ay permanente. Walang tsansang paglaya. Sa Roman household concept, while ang alipin ay hindi ganap na legal person, ngunit hindi rin itinuturing na purong ari-arian. May limitadong legal recognition sa ilalim ng batas ng amo. May ilang proteksyon laban sa labis na karahasan. Madaling salita, hindi pwedeng basta-basta bugbugin na lang yung alipin noong time nila. Maaring magreklamo ng matinding pag-aabuso. Magmay-ari ng peculum or yung tinatawag nating trust fund. Pwedeng employed type yung kanilang slavery doon. Maaaring palayain at maging freedman na may kinikilala ng legal status. So, temporary. Sa Roman world, ang slavery ay iniisip bilang household hierarchy. So, nasa mababa nga lang yung alipin. So, hierarchy na may moral expectation at posibleng exit. Sa chattel slavery, ito ay sistemang dehumanizing na walang moral obligation ang amo at walang trajectory ng paglaya ang alipin. Ito ang dahilan kung bakit gumagana yung metaphor ni Paul sa ating teksto. Dahil may moral at legal conception ang Galatian Church bilang direktang mga audience kung saan ang isang alipin ay maaaring maging adopted son at lehitimong tagapagmana. Kung chattel slavery ang logic na nasa isip ni Pablo, of course, malabong mangyari yon dahil modern na nga ito, then ang metaphor ni Pablo ay hindi gagana. Imposible ang imagery niya sa mga heirs na child who are temporarily slaves. Then in verse 3, Paul used the term slavery again to mean that we, isinama niya yung kanyang sarili, who were children, were enslaved to the elementary principles of this world. Sa Griego, ito ay stoikia, which means all basic external religious systems and expressions including the law. Kapag tayo nagbabasa ng phrase na ito, elementary principle, at nais natin i-consult ang different kinds of commentary, iba-iba rin ang kanilang mga pangunawa dito. I am convinced na ito ay tumutukoy sa all basic external religious system and expression, and later on, i-unfold natin ito. So, pwede itong man-made rules and regulations, gaya ng sa Colossians 2:20-21, mamaya siguro sa Q&A, pwede nating basahin iyon. Binigyan tayo ng hint ni Pablo sa verse 9 ng Galatians 4. Ito ay mga observance ng days, months, seasons, years. Sabbath observance, new moon festivals, feast cycles, Passover, Pentecost, tabernacles, sabbatical year, and jubilee patterns. So, para mas maunawaan natin in its basic form kung anong ibig sabihin talaga ni Pablo sa phrase or salitang elementary principle, maganda na huwag nating alisin sa context ang main problem na nais bigyan ng solution ni Pablo, which I mentioned kanina sa ating review na tayo ay nasa justification by faith pa rin. So this will take us back doon sa kaisipan ng mga Judaizers that they can earn their justification through circumcision. Bagay na sinunod naman ng mga Gentile believers sa Galatian Church.
Therefore, itong elementary principle na ito, in its most concrete sense, has something to do with deserving something because I work for it. I deserve what I have because I work for it. Or kahit yung sense of entitlement lamang sa isang bagay. This is the mindset of an heir tayo, before tayo na born again, under the law, under his guardian, enslaved of what we call, or what the Bible called, what Paul called, elementary principles of this world. Pero pagdating sa ating justification at adoption at sa pagtanggap ng inheritance mula sa Diyos, this is not something, of course, this is not something we worked for para masabi natin na we deserve to be justified. We deserve to be heirs because someone earned that for you and me. At wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ earned that. And so, ang governing principle ng ating Christian life is not the elementary principle anymore. Bilang Christians, we are not enslaved to the elementary principles anymore. We do not go to church to earn God's favor. Ang governing principle na ng Christian life ay yung principle of grace. Freely receive, therefore freely we give. Gaya ni Paul na itinuring na worthless and weak itong elementary principles na ito, naway ito rin ang katotohanan na tanggapin natin. And so nais kong gawing challenge sa atin na hindi dapat ang stoicheia, elementary principle, ang mag-operate or mag-govern ng ating thinking bilang Christians. Narinig natin na hinalintulad ni Pablo sa children, ang mga enslaved sa elementary principle. At sa mga anak or exposed sa mga bata, ma-observe natin yan na ang principle na yan ang nag-govern pa or nag-ooperate sa kanilang thinking. Ang galing ng analogy ni Paul kasi meron tayong experiential observation mismo sa ating mga anak. Yung sense of entitlement on everything. Wala pa kasi sila sa maturity, yung mga anak natin, para maunawaan or magkaroon ng full grasp sa concept ng biyaya. And so, ang natural thinking ng bata is, they deserve everything they have. Therefore, ibigay nyo lahat sa akin. Give it to me. Kaya sila umiiyak kapag hindi natin na ibibigay yung gusto nila. That's their basic total depravity instinct or reflex on display. And so dito papasok ang ating application as parents na we immerse our children sa salita ng Diyos araw-araw through family worship at maging faithful sa pagdidisiplina sa kanila. As parents, we also practice restraint and self-control sa mga binibigay natin sa ating mga anak. Hanggat maaari, regulated lahat. Oras ng paggamit ng gadgets, mobile phones, etc., panonood ng TV. Because we want them soon, in the future, we want them to also graduate sa tinatawag nating elementary principle na ito. Because if there is one principle na nais nating ituro talaga sa ating mga anak, ito yung prinsipyo na rooted sa Ebanghelyo na hindi natin deserve ang kahit na anong bagay dito sa mundo. Hindi natin deserve ang kahit kaliit-liitang hangin na pumapasok sa ating lungs. At yun yung nais nating ituro sa kanila. Ang buhay, kalakasan, at marami pang mabubuting bagay na natatanggap natin. Higit lalo sa ating kaligtasan na natanggap natin freely. What we deserve is just punishment. And bilang mga believers, sobrang immersed na natin sa katotohanan na iyon.
Ang kaligtasan, we receive it for free. Therefore, ang response ng ating puso is to be thankful and to give freely. And to extend that application, I believe this is not limited, yung freely give, freely receive, the Dorian principle. I believe this is not limited lamang sa monetary collaboring doon sa sinulat ni Conley Owens, but also a Christian principle of service. Okay? Principle of Christian service. Freely giving time sa mga kapatid na kumustahin ang buong week nila para maipanalangin natin. Freely giving time na tanungin kung ano ang mga kailangan nila. And if you have something, we do not hesitate to offer or share it. Mamaya sa ating lunch fellowship, we do not hesitate to share our food. Freely giving time para magbigay ng emotional and spiritual support kapag may pinagdadaanan ang ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan na mabibigat na probidensya. And there are too many things to mention. Di kasya yung ating isang oras para bilangin natin ang mga support na kaya nating ibigay sa ating mga kapatid. Free support sa kanila. Freely give time sa abot ng ating makakaya without expecting that we will earn something in return. Because that's how we show our love to our brothers. We give time because love is time. And speaking of love is time, kaya it doesn't make sense para sa isang shepherd or pastor na may obvious neglect on pastoral duty sa pag-oversight or sa pag-aaruga ng kanyang flock. Members are requesting for appointments with their pastor, longing for care, pero palaging ipinagpapaliban. At nangyayari talaga ito. Ang binibisita na lang ay yung mga mayayaman, mga pastor na nagiging defensive kapag binibigyan ng admonish. And then nagtitake sila ng offense sa admonish na iyon at dinadala sa pulpito, pounding and hurting the church para manahimik na lang sila and just go with the flow. Pastors are called to take care of the flock of Christ and must not lord over them para sa kanilang selfish gain. Pastors must be exemplars in Christian service, especially in terms of giving time to the brethren in the church. We need pastors na kayang maghugas ng mga paa, ng mga tupa ng Diyos, gaya ng ginawa ni Kristo. We need pastors na sasamahan tayo, hindi lamang sa masasayang araw, kundi maging sa lungkot, sa challenges at sa mga laban natin sa buhay. Sa madaling salita, sila dapat ang nagpapakita ng maturity on how to give quality time and service to the church brethren. Kaya ang response natin para hindi mahulog ang ating pastor sa RBCM sa pagiging irresponsableng shepherd is to give our time and energy rin sa pag-check, pangungumusta sa ating pastor at sa pananalangin. Kung meron tayong concern sa kanya, huwag tayong mahiyang erase yun sa kanya. Helpful yun sa kanya. Napakalaking bagay ng ating panalangin at pangungumusta sa ating pastor. Our motivation na gawin itong bagay na ito must not be driven with the elementary principle na tsaka ko na lang ipapanalangin ang pastor ko kapag may natanggap na ako sa kanya. No, we pray for him because that's how we show our love sa ating pastor. And so mga kapatid, as redeemed people, we are now expected to mature in loving service to others. Freely I give because freely I receive what Jesus worked for you
and for me. Because at the end of the day, what you do for your brother, you do first for Christ. And what you do for Christ, you do for our Heavenly Father. Para sa pangalawang punto, the heir under his father. Napakaganda at napaka-comforting malaman na kahit noong mga unbelievers pa tayo, itinakda na pala tayong maging future heirs. Ngunit sa mga hindi pa siguro familiar sa scripture, sa ganitong konsepto, paano ito nangyari? Di ba unbeliever ako nun? Paano ako naging future heir? And I believe very helpful na maunawaan natin ng doktrina. It is high time for us to talk about the threefold union with Christ. Makikita natin sa ating text sa verse 4 to 6 that God the Father sent forth His Son, Jesus Christ, born of a woman, born under the law, so that He would redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God sent forth the Spirit of Christ into our hearts, crying, Abba, Father. Yun po ay parang summary ni Pablo sa Galatians ng threefold union with Christ, na kung saan parang merong trailer part sa huling pag-aaral natin last week. So, makikita natin sa Ephesians 1, samahan niyo po akong i-extract itong rich theology ni Pablo. At sa Ephesians 1, makikita natin na malaking tulong ito, exhortation ni Pablo. You may follow through sa Ephesians 1. Let's start from verse 3. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. The moment na makikita natin ang term na in Christ, saan mang part sa Scripture, ito ay tumutukoy palagi sa ating union with Christ. So wag na tayong mag-isip, in Christ, that speaks of my union with Christ. So for our first aspect of union, we have our union with Christ in election, or yung termino sa theology na immanent union. Verse 4, just as He, the Father, shows us in Him. Another phraseology for in Christ, in Him. At kailan nangyari itong choosing na ito? Just as the Father chose, kailan nangyari? Before the foundation of the world, to be holy and blameless before Him. Therefore, hindi ito nangyari in time. Hindi ito nangyari sa history. Nangyari ito before pa ang foundation ng galaxies, universe, Milky Way, sun, moon, and stars. It is immanent because it belongs to God's internal will, decree, and election. And then verse 5, in love, He, referring to the Father, He predestined us for adoption to Himself as sons through Christ. Nandun mismo sa ating text, no? Yung sinasabi ni Paul sa Ephesians. So the basis of God's predestination ng ating adoption is, wala nang iba, His love, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace. Second, our union with Christ in redemption, or tinatawag nating cross event. Sa theology, ito ay transient union. Verse 7, in Him, or in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. And so this is our union with Christ in redemptive history naman, especially in His incarnation, obedience, death, and resurrection. Mas markado ito sa cross event. So we have union with Christ in election. Yung pangalawa, union with Christ
in redemption. It is transient because it occurs in time and history. This is where redemption is accomplished. And lastly, we have our union with Christ by faith. Sa theology, ito ay tinatawag nating applicatory union. Verse 13, in Him, again, in Christ, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, in Christ, were sealed with the promised Holy Spirit. Familiar pa rin sa ating teksto ngayon sa Galatians 4, na nung kayo ay sons, isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu, or Spirit of the Son. And so this refers to our union with Christ as applied to the elect in time by the Holy Spirit through regeneration and faith. The moment na ikaw ay na-born again at nanampalataya kay Kristo, in-apply ng banal na Espiritu at sinelyohan ng banal na Espiritu yung ginawa ng cross, ginawa ni Hesus Kristo doon sa krus in history. So we have our immanent union, transient union, and applicatory union. This is where the benefits of redemption are personally received. Ito yung sinasabi sa verse 1 na spiritual blessings, benefits of regeneration, faith, forgiveness of sins, justification, sanctification, and glorification. Fruit of the Spirit, you can name them all. Kaya pala natin natanggap yung spiritual blessings na iyon is because in eternity past, we were chosen to be heirs. In history, we were redeemed as heirs. And by faith, we are sealed. Our inheritance, our heirship is now sealed. Now, having the threefold union with Christ as our lens, I believe mas naging malinaw, maliwanag, at mas nagkaroon ng sense ang point ni Pablo sa ating teksto, na kaya pala tayo naglagak ng ating pananampalataya kay Kristo dahil first and foremost, we were predestined in love unto adoption. Tayo ay nakadestined for adoption. And this is not something na nakita ng Diyos sa future, o sige, si Stephen, Popoy, and JP, magiging humble ito at mananampalataya, kaya pipiliin ko na itong mga to. No. Ito ay batay sa kung ano ang ginawa ng Diyos, Ama, hindi sa kung ano ang makikita niya sa hinaharap. The thing is, nakita ng Diyos na sasampalataya si Stephen, Popoy, JP, Darren, because they are predestined in love to be heirs of the promise. Divine election proceeds solely from the sovereign will and gracious action of God, not from any foreseen disposition or response in the creature. Election is not God reacting to faith, but faith as God's gift flowing from election. Sa madaling salita, ang ating pananampalataya pala ay ebidensya lamang ng ating union with Christ in election. Ang ating pananampalataya, hindi lang tayo ibinabalik sa ating baptism, ibinabalik pa tayo nito sa pag-ibig na ating Diyos Ama before the foundation of the world. At kung ang election ang nagtalaga kung sino ang heirs, ang redemption naman ang nagbigay ng karapatan ng inheritance sa atin. Kaya hindi pa kumpleto na tayo ay pinili lamang. Kailangan may aktual na pagliligtas na mangyari sa history. Kasi sinabi ni Pablo, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, incarnated, born under the law, to redeem those who were under the law. Bigay lang ako ng konting emphasis dito sa born of a woman.
ipinapakita ni Paul dito na merong pre-existence si Christ. God sent forth His Son, born of a woman. Ibig sabihin nun, before siya na born of a woman, meron siyang pre-existence. And the purpose is to redeem those who were under the law. Tayo. Ang pagiging heirs ay hindi lang decree in eternity past. Ito ay binili ni Kristo by His own blood sa redemptive history. Sa redemption, si Kristo ang tumayo sa atin bilang federal head. And now, kung accomplished na ang redemption, bakit may mga taong hindi tagapagmana? Bakit may mga taong namatay na hindi naging anak ng Diyos? Dito papasok yung applicatory union. What Christ accomplished must be applied because you are sons. So verse 6, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Hindi lang anak ang isinugo ng Diyos, kundi isinugo niya rin ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ngayon ang nag-uugnay sa atin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa applicatory union, ang slaves ay nagiging sons in reality, not just in decree. Dito natin personal na natanggap ang justification, adoption, at sanctification. Let me quote Philip Ryken. The work of the Son is to bring us into relationship with the Father, while the work of the Spirit is to seal that family tie. Thus, the Father, the Son, and the Holy Spirit all work together to make us God's true sons and daughters. Kaya ang flow ni Pablo ay napakalinaw sa ating teksto. In election, we were appointed as heirs. In redemption, the inheritance was purchased. In application, the inheritance is personally received. Mga kapatid, this is the Trinitarian foundation of our adoption. What a glorious truth. What a glorious truth. Siguro sa pag-adapt ng bata, no? Maraming aasikasuhing mga requirements, gagastos ka ng malaking pera, pero yung adoption natin, dugo ni Kristo yung pinambili. And while ang natural response natin sa Trinitarian salvation is praise and thanksgiving at wala nang dapat room for boasting sa sarili, pero we can always mortify yung temptation na bumalik sa thinking na we can earn God's love and favor by our good works. And so let us mortify the sin of merit-based attitude in our sanctification. Yes, sinabi ng Scriptures that by faith, we are able to please God. But take note, hindi ito performance that will earn God's favor. And if governed ang ating thinking ng merit-based attitude, ang implication nito ay ang good works natin ay somehow makakadagdag at makakapagbawas ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag nag-fail ka, mag-private devotion, therefore, God will love you less. At kapag consistent ka naman sa iyong devotion at iba pang good works, therefore, God will love you more. So kapag consistent ka, mas marami kang merit. At kapag marami kang failures, mas magbibigay naman sa iyo ito ng kalungkutan. Unknowingly, you are cultivating two problems sa iyong puso. Pride and sorrow. Pride because you take pride sa iyong consistency. Finiflex mo na ngayon ito. Sorrow dahil worried ka na baka hindi ka na mahal ng Diyos because of your failures. Mga kapatid, let us banish the thought
All of our good works ay response lamang sa existing and unchanging na pagmamahal ng Diyos sa atin in eternity. In eternity. We worship God not to earn God's favor, because God is worthy to be worshipped. We worship God on the Lord's Day because He is worthy to be worshipped. We worship God in our daily family worship because God is worthy of our worship. Kaya ang gospel cure para sa dalawang problem, pride and sorrow, na nag-occur dahil sa sin of merit-based attitude, ay ang gospel assurance of salvation. Gospel assurance of salvation. Knowing that the triune God is the foundation of our salvation, from election to glorification, then our response would only be thanksgiving and praises. We have complete assurance in our salvation dahil sa pag-ibig na eternal, nagsimula ang pagtatalaga ng Diyos Ama, ang Diyos Ama ng ating adoption. So we have complete assurance in our salvation dahil ang pag-ibig na eternal ay nagsimula ang pagtatalaga ng Diyos Ama natin sa adoption natin in eternity past. Naglalakihang mga planeta, stars, at hindi masukat at napakalawak na galaxies. Pero hindi yan ang inuna ng Diyos na itinalaga. Hindi yan yung inuna niya. Ang inuna niya ay yung union natin kay Kristo in eternity. Think about that immeasurable love sa atin ng Diyos Ama. No? Hindi niya inuna yung mga foundations ng naglalakihang mga galaxies na ito. Universe. Pero inuna niya yung iyong union with Christ in election. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Every time na bumabalik ka doon sa temptation ng thinking na, okay, gagawin ko ito because I want to earn God's favor. And then magkakaroon ka ng, madedepress ka dahil hindi mo nami-meet. Baka hindi ka na mahal ng Diyos. Tandaan mo ito, kapatid. No amount of failures can lessen the Father's love for you and me. And no amount of good works can add to it. Walang makakapagbawas nun at hindi mo rin ito madadagdagan. Before the foundation of the world, ito ay fixed na pagmamahal sa iyo ng Diyos. Your adoption is secured in the work of the triune God, in election, in redemption, and in application. Pero alam niyo mga kapatid, minsan nagiging biroan ng marami ang phrase na anak ka ng Diyos. Nagiging generic na lang din ang application nito sa lahat ng tao. Kapag may natanggap na pera o anumang good things, agad na sinasabi, uy, anak ka ng Diyos. And of course, no, this is blasphemy, using the name of the Lord in vain. Dahil malinaw ang scriptures sa mga wala pa kay Kristo. Hindi sila anak ng Diyos. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi ninyo, kapatid, si Kristo. Kayo ay mga anak ng kapuotan. Ang Diyos ay hindi ninyo ama, kundi judge. At kung hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay kanyang huhusgahan at babayaran mo ang iyong kasalanan sa impyerno for all eternity. Yung iba pa sa mga hindi mananampalataya, nagbibigay ng rason, well, may pinili naman na, kaya antayin ko na lang na kumilos ang Diyos sa akin, baka ay elect naman ako. Or kung hindi ako elect, bahala na. Kaibigan, God cannot be mocked. God cannot be mocked. You have the responsibility. Repent or perish. Kung gaano kasigurado ang kaligtasan ng mga hinirang, ganoon rin kasigurado ang judgment ng Diyos sa mga nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Kaya namamanhik kami sa inyo, kaibigan.
Makipagbati kayo sa Diyos na inyong kaaway, sa Diyos na inyong judge. Magsisi sa inyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo at kayo aariin din bilang mga anak ng Diyos. No, para naman sa mga wala pang local church, ngunit confident sa kanilang mga status bilang mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung genuine talaga ang claim mo na ikaw ay anak ng Diyos, you must seek to be a part of a local church. Huwag kang maging kampante sa iyong estado. It would be inconsistent sa claim mo na ikaw ay anak ng Diyos and yet you refuse. I'm talking about those who refuse. Those who are looking, then praise God. So if you refuse doon sa family of God, then that is inconsistent sa iyong claim. There is no such thing as an individualistic Christian. Hindi ka nag-iisa. May kapatid ka, may mga kapatid kang makaka-fellowship. At kung totoo na ikaw ay kapatid namin kay Kristo talaga, ikaw ay hindi mananahimik, hindi mapapalagay na hindi maghanap ng pamilyang iyong masisilungan, iyong mayayakap, at iyong makaka-fellowship. Now, para sa atin, mga mananampalataya, bilang challenge sa sobrang regular at ordinaryo ng buhay, di hamak na mas madaling magbigay ng papuri at pasasalamat at ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos dahil may mga extraordinary things na nangyayari. Marahil napapansin natin na mas expressive ang ating pasasalamat kapag may mga blessings somehow na surprising, pero tahimik ang ating puso kapag may mga kapag mga regular at ordinaryong araw lang. Parang nasanay tayo na i-celebrate lang ang mga extraordinary things, pero i-take for granted ang mga ordinary things. Kaya kadalasan, doon lang tayo nagkakaroon ng joyful response of thanksgiving sa pag-ibig ng Diyos kapag may mga extraordinary o surprising things sa ating buhay. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa mga extraordinary things, kundi mas madalas sa mga ordinaryong bagay. Gaya ng pagtulog mo sa gabi. Binabantayan ka ng Diyos. Sinusustain niya ang iyong paghinga at bawat pagtibok ng iyong puso. Sa case ko, I am already 38 years old. So 38 nang pinapatibok ng Diyos ang puso ko. Ang simpleng paggising natin sa umaga, naglalakad, bumabiyahe, nagdadrive at nakakauwi ng safe. Ang mga ito ay hindi maliit na bagay. Mga malinaw itong tanda ng patuloy na pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa atin. Kaya ang dangerous na mindset na almost wala tayong appreciation sa mga ordinary things. Pero kapag extraordinary things, doon lang tayo pumapalakpak at nagiging masaya at nagiging thankful. Kaya sa tuwing kinukumusta tayo ng ating mga kapatid, at dahil napaka-ordinary naman ang araw, ang passive minsan ng sagot natin. Kadalasang sagot natin, okay lang, ganun pa rin. Sounds like there's nothing to be thankful about. Rebuke din ito sa akin. I have to be very, very careful sa aking puso. It is humbling at ang sarap na ma-realize na oo nga, no, hindi ko pala kailangan ng mga extraordinary things para lang ma-appreciate ko ang pag-ibig ng aking Ama. Dahil sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay, hindi humihinto ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Another extended application sa challenge na ito, di hamak na mas madali ring ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos during light providences. Kapag happy ang lahat at walang problema, sarap. And oftentimes, ang response natin sa nakasimangot na providensya ng Diyos
ay pagkunot din ng ating mga noo, pagrereklamo, and we tend to forget that the love of the Father never ceases. Yes, He loved us. The love of our Father never ceases kahit na may malubhang sakit ka. Let's say cancer. You can trust the love of God. Hindi ito nagmamaliw. Kahit na namatayan ka pa ng mahal sa buhay, hindi ito magmamaliw. The love of the Father ay nasa iyo. Ito ay eternal. Kung ikaw ay united kay Kristo, mahal ka ng Diyos Ama, kahit nararanasan mo ang mga mabibigat na probidensya. At maaaring majority siguro sa atin ay may maraming mapapait na karanasan in the past. Not treated well by parents, friends, former pastors, former brethren. We can name them all. At kung babalikan mo ngayon ang mga reactions mo in the past, according sa mga dark providences na yon, siguro makukumpara mo siya at masasabi mong, I could have responded better. Why? Dahil nag-mature na tayo. And praise God sa maturity. We should always remember yung sinasabi ni R.C. Sproul, if you think you are unfairly treated, always remember that you are unfairly loved by God the Father. And marami rin siguro tayong regrets in the past. While lahat ng iyon ay alaala, but I believe, hindi lang siya basta alaala, dahil nagbibigay rin sa atin iyon ng pagtuturo upang makita natin sa lente ng soberanong probidensya at pagkilos ng Diyos na kung hindi nangyari yung mga nangyari in the past, nasaan kaya tayo ngayon? Baka hindi tayo magkakasama sa lugar na ito. And so we praise God dahil tayo ay pinagbuklod niya sa lugar na ito dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. May we always remember also the words of Paul sa Romans 8:28 na napaka-familiar na sa atin. And we know that for those who love God, all things work together for good, who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that we might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined in love, He called. Those whom He called, He justified. Those whom He justified, He glorified. Kaya naway i-cultivate natin sa ating mga puso na maging mapagpasalamat, hindi lamang sa mga positive, great things, extraordinary and unique experiences natin, kundi maging sa mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Tandaan natin palagi yung argument from lesser to greater. Kung tayo ay mapagpasalamat sa mga ordinaryong bagay, mas lalong tunay ang ating mapagpasalamat na puso sa mga extraordinaryong bagay. Dahil kung tayo, nakikita lang natin na tayo ay thankful sa mga extraordinary things, fake ang ating pasasalamat sa mga lesser things. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you, who belong to Christ, who are united to Christ. Gawin natin ito mga kapatid dahil ang totoong puso na hinubog ng joy and gratitude ay ang pusong may tamang pangunawa sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. At ngayong nalaman natin na ang ating good works ay response natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ano naman ang response natin sa pagmamahal ng mga kapatid sa atin. Bilang application, naway all the more na mas matutunan nating i-value ang good deeds ng ating mga kapatid sa atin at huwag natin itong maliitin. Bagamat ang pangungumusta ay somehow ordinaryong task ng kapatid sa atin,
Pero kung ginagawa niya iyon primarily sa ating Diyos, then iyon ay malaking bagay. Hindi yun maliit. At gaya ng sinabi ko sa ating challenge na kumikilos ang Diyos sa mga ordinary means, therefore, kasama dyan ang mga efforts ng ating mga kapatid as a means sa ating sanctification. Kapag niyaya ka niya ng informal fellowship sa iyong tahanan or saan man, at kaya mo namang gawa ng paraan sa schedule mo, then have fellowship with your brother. Baka kailangan niya ng kausap at ikaw ang napili niyang pagbuhusan ng kanyang problema o dinadala. Kapag may kapatid na naglaan ng oras, nagpakita ng malasakit, o nagbigay ng tulong, hindi lang itong simpleng kabaitan, ito ay tangible expression and response niya sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya nais niya rin itong ibalik at ibahagi sa horizontal aspect ng love, pag-ibig sa kapatiran. And so bilang pangwakas, napakasarap mabuhay sa ilalim ng pag-ibig ng ating Diyos Ama. Dahil alam natin na hindi nakadepende sa merito, sa performance natin ang pag-ibig niya. We also know that even in dark and light providences, hindi pa rin nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya itong katotohanan na ito ay tunay nga nagbibigay sa atin ng peace that surpasses human understanding. Salamat sa Diyos Ama na pumili sa atin in Christ, kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay at dugo upang pangtubos sa atin at sa banal na Espiritu na nag-apply ng ginawa ni Kristo at nagselyo ng ating adoption upang maging ganap na kabilang tayo sa iisang pamilya ng Diyos. Tayo ay manalangin.